The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maligayang pakikinig sa ating programa, The Lifeway. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette, na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon na sa araw na ito, makapagpatuloy po tayo sa ating radio program at sa lahat ng ating mga tagapagpakinig at tagapagpanood. Magandang hapon po sa inyo. Today is July 3, 2026 at sa ating pong mga kaisla, kabarangay, kaibigan, kasamahan sa gawain, magandang hapon po sa inyo. Nawa po ang ating programa ay makapagbigay po ng encouragement at ang mensahe na nagmumula sa salita ng Panginoon ang magpapalakas, magpapatibay at magbibigay ng inspirasyon sa ating mga buhay. Saan man tayo tinawag, saan man tayo nilagay ng Panginoon, nasa bahay man tayo or nasa trabaho man, nawa ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita ang patuloy na magbibigay ng kalakasan, pag-asa sa ating lahat. And yes, to all listeners and viewers ng Radyo Boracay at ng Boracay Malay Streaming, nawa ang ating panalangin na patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Yes, sa hapong ito, patuloy po tayong nagpapasalamat na nagagamit ang platform na ito sa ating local radio, sa ating Facebook Live, maging sa ating mga internet radios, mga apps and web na kung saan nako-connect po tayo. And yes, nasa YouTube, nasa MyTuner po tayo, nasa Radio Philippines, nasa Instant Radio, and nasa Live Online Radio. And nada-download po natin ito through App Store or Play Store sa ating mga cellphone. At kung hindi nyo pa na-like ang ating mga pages sa Facebook, you can like our Facebook pages, Boracay Malay Streaming and Radyo Boracay, and then also sa ating mga internet, sa YouTube. Nasa YouTube din tayo, ang Boracay Malay Streaming and maging sa Radyo Boracay. And today, we are blessed ng magandang panahon. We are blessed ng pagkakataon na magkasama muli sa buwang ito. And also, we would like to greet sa ating mga friends na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday and also sa mga celebrations, mga anniversaries and also mga victories na kung saan nakikita po natin na ang pagpapala ng Diyos ay nagpapatuloy. And also, sa ating mga kaibigan at kasamahan dito sa isla ng Boracay, if you want free Bibles, just connect sa ating radio station. If you want na ipanalangin po natin ang inyong pamilya, ang inyong mga trabaho, and also yung mga kinakaharap po natin sa buhay, you can message us sa Messenger, sa Facebook, and also sa ating cellphone number. At if you want to have time for Bible study, and if you want to join us in our worship celebration, nasa hagdan lang po tayo sa Boracay Grace Christian Fellowship, dyan sa Barlinghay Road, Sitio Hagdan. And also, our prayer na sabay-sabay po nating kilalanin ang Panginoon sa kanyang mga salita.
At sabay-sabay din nating ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga nangangailangan nito. Yes, sa panahon natin ngayon, ang ating masasandalan, ang ating malalapitan, ang ating mapagkunan ng karunungan ay ang ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang mga salita. And muli, sa hapong ito, inaanyayahan ko po kayo na makasama sa ating program, The Life Way. So sa ating paninimula, manalangin muna tayo. Let us pray. Father in heaven, once again, we thank you for your blessing, for your favor, for your guidance, and for your protection sa aming lahat, kasama ng aming mga mahal sa buhay. We thank you for this afternoon na nabigyan po kami ng pagkakataon na makapag-connect through this platform, an online platform, Panginoon. Salamat sa radio station ng Radyo Boracay, sa Boracay Malay Streaming, at maging sa mga provision nyo na maisakatuparan ang inyong layunin, ang inyong plano sa aming buhay, na masilayan po namin ang inyong kagandahang loob, ang inyong napakagandang plano, Panginoon, na ikaw na Diyos ay mayroong kaligtasan. And Lord, sa anumang hamon ng buhay, we pray for your strength, for your provision. We pray for your protection sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Maging sa bawat pamilya na sana'y pagpalain niyo po kami. Sa anumang hamon ng buhay, tulungan niyo po kaming magkaroon ng pag-asa. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng positibong pananaw sa sitwasyon ng buhay. And Lord, we pray that you will open our hearts, that you will open our mind, na magkaroon, Panginoon, ng pananampalataya sa inyo, na sa pamagitan ng inyong mga salita, Panginoon, makita po namin ang katotohanan ito. And Lord, today, we commit to you our time. May you bless us as we discuss, as we learn, as we study your word. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. So, sa hapong ito, balikan po natin ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod, si Apostol Pablo, na nagbabahagi ng napakagandang mensahe na sa buhay natin mayroong kaligtasan. At isa lang po ang kasagutan ng ating kaligtasan. Ang tagapagligtas ng lahat, walang iba kundi si Hesukristo. At nagbigay siya ng reason kung bakit si Jesus lang ang makapagligtas sa ating lahat. Sa lahat ng tao, sa lahat ng rasa. In the Bible, nung isinulat niya yung Book of Romans, dinescribe niya na yung Gentiles and Jews, ang tagapagligtas po nila, walang iba kundi si Hesukristo. At hindi nagbabago hanggang sa panahon natin ngayon. That our God, the Creator of heaven and earth, would send this Savior, His Son, His only begotten Son. At according to His power, according to His love, according to His purpose, ibinigay niya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tulungan tayo. At gumamit siya ng mga tao, gumamit siya ng isang nasyon, gumamit siya ng mga pagkakataon para masilayan po natin ang kanyang kaligtasan. At naisakaituparan na ang ating tagapagligtas, ang bugtong na anak ng Diyos, ay nagkatawang tao. Ipinanganak sa sanlibutan. That's why, hindi po natin lubos na maisip kung paano ginawa ng Panginoon. Sabi nga ng kasulatan, with man, it is impossible. But with God, nothing is impossible. So, sa hapong ito, sa Book of Romans, nagkaroon ng teaching, nagkaroon ng discussion, nagkaroon ng explanation. From Book of Romans chapter 9, inilahad ni Pablo
na ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Siya po yung may akda, siya po ang bumubuo, sa Kanya nang gagaling ang lahat, at sa Kanya rin matapos ang lahat. Na walang aksidente sa Diyos. Lahat po ay tinalaga ng Panginoon. And then after ng Romans chapter 9, pumunta siya sa Romans chapter 10 at inaddress niya na yes, ang Diyos po ay makapangyarihan, siya yung nagmamay-ari ng lahat, tinalaga niya ang lahat, binigay niya ang ating pangailangan, but nabigyan po tayo ng pagkakataon na pumili. Napiliin siya. Na mabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-encounter natin ang Diyos. Ganon din ang pangyayari at nagamit niya ang buhay ng mga Hudyo. Na yes, lahat po ay inarrange, lahat po ay pinagpala, lahat po ay nilagay na ng Panginoon. But we learn in this passage na nabigyan din tayo ng pagkakataon na pumili na magpasya. At ang tawag doon, human responsibility. So, as we look on the area na tinukoy ni Pablo, ang katotohanan sa buhay ng mga Hudyo, makita po natin ang human side. Bakit marami ang hindi naligtas, naliligtas, at maliligtas? With all the gracious act, with all the powerful move, with all the blessing, provision, favor of the Lord, na lahat ginamit niya para mabigyan po tayo ng kaligtasan at tagapagligtas, bakit marami pa rin ang hindi naliligtas? Bakit ang nasa puso ni Pablo ang kaligtasan ng mga Hudyo kahit na sa kanila nang galing ang mensahe ng Diyos? Sila yung ginamit na sa kanila ang most of the experiences, revelations. Pero bakit hindi pa rin sila naliligtas? And up until now, nakakalungkot man, may tinatawag tayong pilgrimage, Holy Land. At hindi pa tapos ang propesiya ng Panginoon. From the book of Daniel up to now, at this very moment, July 3, 2026, ifulfill pa ng Panginoon ang end of the world, ang pagbalik niya dun sa Israel. So, dito sabi niya, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. For I bear them witness that they have a seal of God, but not according to the knowledge. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for the righteousness to everyone who believes. Dito na-highlight ni Pablo na ang naging problema ng Hudyo noon, problema din ng Hudyo ngayon. At ang problema ng Hudyo noon at ngayon, naging problema din natin ngayon. Bakit hindi pa natatanggap, hindi pa sumasampalataya, hindi pa naranasan ang kaligtasan ng Diyos? Anong unang problema dito? Sabi ni Pablo, the Jews, or most of the people, merong zeal, having zeal without the truth. Yes, atat na atat, sarado, dibutado, pero hindi sa katotohanan na ibinigay ng Panginoon. Maybe, or most of the people, mayroong zeal, at zeal ng relihiyon, zeal ng sarili, zeal ng karunungan, but not according or zeal without the truth. So ito yung nakakalungkot na maraming tao ang hindi naliligtas, maliligtas, yes, porsigido,
sarado, dibutado, but not according to the truth that comes from God itself. Yes, may knowledge, mayroong revelation, mayroong truth na in-establish ang Panginoon. But hindi yon ang naging pundasyon. Hindi doon sila nakatuon. But rather on the man-made thing. That's why kung titingnan po natin, sabi dito ni Pablo, they have the zeal for God. Yes, na-recognize siya ni Paul, nakita yan ni Paul before si Paul na-convert, before niya na-encounter ang Panginoon, before siya nakaranas ng kaligtasan, ganun din yung kanyang buhay. Having the zeal, but not according to the knowledge of the truth. Without understanding kung ano ang pinakakatotohanan ng Panginoon. They were zealous, but they were ignorant. They were passionate, but they were right on their own eyes. They were religious, but without knowledge of the one na tinalaga talaga ng Panginoon. So, why? Bakit hindi maliligtas at mahirap maligtas yung tao? Because the truth. And who is the truth? What is the truth? Jesus said on John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. So, because of that problem, ang zeal na walang katotohanan, walang karunungan, ay napakadelikado po. Sabi nga ng isang kasabihan, zeal without knowledge is terrorism. At yon ang nangyari sa buhay ni Pablo. Willing siyang pumatay ng mga follower ng Panginoong Hesus. Willing niyang wasakin at buwagin ang grupong itinayo ng Panginoong Hesus. Because he is so zealous. He is so zealous on his belief, on himself, on his religion. At ang pagiging zealous niya ay hindi nakabase sa karunungan ng Diyos, sa katotohanan ng Panginoon. So, we need to re-evaluate our lives. Mayroon ba tayong katotohanan na nanggagaling sa Panginoon mismo? Na ang katotohanan ito ang nagdadala po sa atin na makikilala po natin ang Panginoong Hesus. Kasi ang totoong katotohanan na galing sa Panginoon, it would lead to Christ. It would lead us to know the Lord, Jesus Christ, as our God, as our Savior, as our Lord and King. Ito yung katotohanan. So kung ang katotohanan na meron tayo, nagkukumpara, nagdi-divide, nagpapalayo, nagkukonfuse sa atin kung sinong Panginoon, maybe, sabi dito ni Pablo, we are so zealous, we are so devoted, but not according to the truth. Napakahalaga po ang katotohanan. Bago tayo maging devoted, maging zealous, maging on fire, we should see to it saan po nanggagaling ito. Anong katotohanan meron tayo? Sino yung source? And the Jews, they were zealous.
Pero wala po sila sa katotohanan. That's why yun yung struggle, yun yung problem. Yun yung isa sa mga mistake na in-emphasize ni Pablo. Na yes, Lord, sana maligtas po sila. Hindi po sila pinili dahil Hudyo po sila. But sana maranasan po nila ang pagiging pinili because they believe on the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior. Number 2, having faith in their own righteousness. Ang pananampalataya sa sariling righteousness. Ang righteousness ng tao. On verse 3, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own righteousness. And because of their own righteousness, they did not submit to God's righteousness. Ang kaligtasan, mangyayari lang, maranasan lang natin. If we deny our own righteousness and embrace God's righteousness. At paano natin makita, mapasa atin ang God's righteousness? By believing on Jesus' righteousness. By believing on Christ. Sabi nga ni Pablo on Philippians chapter 3, lahat po ng mga righteousness na kanyang natanggap, kanyang naranasan, kanyang ginawa, ay initsapwera niya just to gain the righteousness of Christ. So bakit hindi maraming taong hindi maliligtas at naliligtas? Because hindi makapasok ang God's righteousness through Jesus Christ dahil sa buhay natin hindi pa maalis ang human righteousness, ang self-righteousness. On verse 3 sabi niya, being ignorant of God's righteousness. Di ba ang nangyari, ang picture dyan, sa human righteousness, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon. Kaso lang, ang dahon hindi tatagal, hindi oobra. Dahon lang siya eh. Ang ginawa ng Panginoon, pumatay siya ng hayop at kinuha yung balat. Na-i-process ng Panginoon. Hindi natin alam kung paano na i-proseso yon. Hindi naman na fresh na balat, no? Maybe niluto ng Panginoon, inayos ng Panginoon. At binigay niya sa tao. So ang ating religion, ang ating family tree, ang ating mga kawang gawa, pwede nating masabi na ito po ay righteousness natin. Pogi points natin sa Panginoon. At haharap tayo sa Kanya. Lord, tanggapin mo ako, iligtas mo ako because I'm good. Nagawa ko po yung mga magagandang bagay sa mundo. Wala akong inaapakang tao. Religyoso po ako. Every day nananalangin po ako. Every time na may programa yung simbahan po namin, nagbibigay po ako. At baka akala natin yun na yung righteousness ng Panginoon. Ganun din ang mga Hudyo. But take note, sabi niya, being ignorant of God's righteousness. No, hindi yun yung righteousness ng Panginoon. The only righteousness of God is through His Son, the Lord Jesus Christ. That if you will believe, if you will allow Jesus to be your Lord and personal Savior, that righteousness of Christ will become your righteousness, and that's the way na tatanggapin tayo ng Panginoon. Kaso lang, ang nangyari po dito is that yung akala ng mga Hudyo na dahil anak sila ni Abraham, yun na yun. Family tree, no? Pangalawa, they have the laws of Moses. Akala nila kami yung nabigyan. Pangatlo, sa amin yung mga propeta, sa amin yung divine revelation. But they failed to acknowledge Christ. They failed to believe on Christ. Kahit hindi na kami mag-believe kay Christ, kahit
Hindi na namin siya kailangan. We have the laws. We are circumcised. We have the 10 Commandments. We have our father, Abraham. They were ignorant of that righteousness. So, they established their own righteousness and they failed to be saved. They failed to have eternal life. At marami hanggang sa ngayon. Nakala natin dahil sa ating relihiyon, dahil sa ating family tree, we're good. Dahil sa ating mga kawang gawa, dahil sa ating effort and performances. Kung ganun yung ating mindset, ganun yung ating paniniwala, katulad din tayo, sabi dito, we are establishing our own righteousness. And if we are establishing our own righteousness, we are not submitting to God's righteousness. And we will fail. But if we will admit, we will confess, we will acknowledge, Lord, it is not our own performance. It is not our own good works. It is not our religion. But because of Jesus Christ, your beloved Son, perfect sacrifice. He is without sin. He died on the cross. He rose from the dead. And that righteousness will be established in your life and in my life. That at the end of the day, kung mamamatay man tayo, haharap tayo sa Diyos, ang titingnan at ang makita lang ng Panginoon, hindi yung righteousness ng religion natin. Hindi yung righteousness na nagawa natin sa buhay na ito. Kundi ang righteousness na in-establish ni Christ because you believe on Him. You repented and you believe on the Lord Jesus Christ. Because, sabi po dito ni Pablo, the righteousness of God has already revealed to us in Christ, through Christ, by Christ. At nakita po natin, no? Di ba, sa produkto, nakita po natin yung original. May piki. Ibinigay sa atin yung original, ibinigay sa atin yung piki. At siyempre, gusto natin yung original. Long-lasting. Parang ganun ba? Na if we will trust on our religion, if we will trust on our values, as our righteousness before God, hindi yan obra. But if we'll trust only on the Lord Jesus Christ, because Christ was revealed in us, Christ was given to us. Jesus said, God, who loves us, He gave His only begotten Son, so that maniwala tayo. So that ipagkatiwala po natin yung ating buhay sa Kanya. Yes, we have the laws. We have the prophet. We have the Bible. And the message of the Word of God is the Messiah. And the Messiah has come. And He died. He rose. And He said, whosoever will believe on me will not be put to shame. This is the truth na makita po natin. That we are all sinners, no matter ano man yung ating buhay, ano man yung ating estado, mayaman or mahirap, magaling man or hindi. We are all sinners before the eyes of God. We failed on the standard of God. And the Word of God, through Paul, urges us to trust only on Christ. Because He is the righteousness. Jesus is the righteousness. He is the fulfillment. He is the completion of the law na makita po natin. At na-highlight po dito ni Pablo sa Romans chapter 10. Jesus Christ is the only way for us to have eternal life. Jesus is the only way for us to be forgiven by God. Jesus is the only way to
na makapag-usher sa atin sa langit. And we need the Word. We need the truth. We need the Bible for us na hindi po tayo maging ignorant sa katotohanang ibinigay, inilahad, ipinakita ng Panginoon. Ang mga Hudyo, sinabi yan ng Panginoon. Sa time ni Hosea, sabi niya, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children." So we need the truth. Hindi kailangan na maging ignorante po tayo. Yes, sincere po tayo. Gusto po natin. But we need to align our sincerity, our honesty, our zealousness sa katotohanang ibinigay ng Diyos. Yes, being religious cannot save us. But if we have the truth from God through His Word in the person of the Lord Jesus Christ, maging klaro po sa atin. So, this is the struggle of Paul. This is the problem of the Jews. This is the realization that until now, marami pa rin hindi naliligtas at maliligtas. Why? We are zealous without the truth. And our faith ay nababase sa ating righteousness. Not according to the righteousness of Jesus Christ. Or hindi pwedeng dagdagan at bawasan. Maraming nagsabi na hindi sapat ang righteousness ni Jesus Christ. So kailangan pa ng backup. Kailangan pang dagdagan or bawasan. Pero sabi ng Bible, Jesus Christ is complete. He is all in one. He is the one. That's why wala na tayong hahanapin at pinakamadali kung di makilala at ipagkatiwala po natin yung buhay po natin sa Panginoong Hesus. Problem number 3. Nakita po natin ang mga struggle po dito. Yes, sa time ni Moses, sabi niya, ganito on verse 5, ang isinulat ni Moses tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Huwag mong upang pababain si Kristo. Verse 7, huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yung pangatlong struggle po dito, maraming excuses, maraming reason, na ang mga reason na ito hindi sasampalataya kay Kristo. And still, the righteousness of man versus the righteousness of God.
Nagamit po dito yung law. And yes, sabi nga ni Pablo, the law is good dahil galing yan sa Panginoon na siya ang law giver po natin. The law of the Lord is perfect, but nobody is perfect. Sabi ng law ng Panginoon, you need to be perfect so that maging righteous po tayo. But no one, walang isa sa atin ang makapag-perfect ng law. So ang struggle po dito, kasi ang demand is perfection. Sino yung makapag-perfect? So tatanungin po natin yung law na ibinigay ng Diyos. Hindi natin kaya ang law. So ang law nagsabi na ang lawgiver ay pumarito sa mundong ito at siya ang nag-perfect ng law. So you need to trust the lawgiver who perfected His law in the person of Jesus Christ. Kaso lang marami tayong reason, marami tayong alibi. Na si Jesus ay tao lang, si Jesus ay hindi sapat, si Jesus ay anghel lang, si Jesus ay propeta lang. And mas may matindi pa, no? Mas may gagaling pa kay Jesus. The people, most of the people, ay may mga reason, may mga excuses, na nagdudulot ang excuses nila na kilalanin at tanggapin at lapitan ang ating Panginoong Jesus. That's why it's hard. Nang problema noon, problema pa rin ngayon. Mayroong comparison, mayroong mga unbelief. But inexplain po dito ni Pablo na ibinigay ng Diyos, ginawa ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang Old Testament, ibinigay niya yung New Testament. Ginamit niya ang mga prophets, ginamit niya ang mga kings, writers, just to emphasize ng kanyang biyaya na lahat po ay ginawa ng Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. God has revealed His will. God has revealed His Son. God has revealed His purpose and plan. And we need to acknowledge that. Whatever excuses, whatever the reason, maybe masabi po natin na tayo believe. Pero at the end of the day, Jesus is the main reason kung bakit naligtas at maliligtas po tayo. He is always available. He is always there. Nothing is impossible with the Lord Jesus Christ. He is the one. Palagi po nating nasasabi that siya ang kasagutan. At siya yung makakapuno at ang makakatulong sa atin. Accessible, easy, attainable ang ating Panginoong Jesus. On verse 9, sabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kahit preschool, makarinig nito, elementary, mayaman, mahirap, ay pwedeng maligtas. Pwedeng makalapit sa Panginoon. We need to have faith. We need to understand how God works, how God reveals Himself, how God arranges everyone, everything. And we need to confess outwardly. We need to declare, who is your Lord? Who is your Savior? Who is your God? You need to declare Jesus. Kasi sabi niya po dito, on verse 9,
kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at gayon ay itinuring matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at gayon ay naliligtas. If you are a true believer, a saved person, you are declaring from the inside, and then you are expressing it on the outside. Hindi lang na mind or head knowledge lang tayo. If you are a believer, a follower, a saved person, you need to come out. You need to declare who is your Lord. You need to express your worship, your action. You need to engage. Sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng nasa isip lang lahat. If you are a believer, if you are a saved person, you need to celebrate. You need to worship. You need to be connected to the body of Christ. But if you are not saved, gagawa ka talaga ng desisyon. Yes, marami kang reason, marami kang comparison, marami kang mga negative experiences maybe sa religion, sa mga taong nagsasabi na kay Jesus, or maybe sa politics, no? Sa panahon natin ngayon, we are discouraged, no? But balik po tayo sa salita ng Diyos. If we will confess Jesus as Lord and believe that He died on the cross for your sin and rose from the dead, you will be saved. And if you are declaring that, you need to engage, you need to express, you need to speak out, you need to share the hope that we have in Christ. You need to share the salvation. That salvation is free by grace. Hindi sa ating reliyon, hindi sa ating performances. Ang kaligtasan po natin ay regalo ng Diyos. Biyaya para sa lahat. And we need to declare na ang lahat pwede maligtas. Everyone who believes in Him will not be put to shame. Mapa-Jews, mapa-Greeks, mapa-Gentiles, lahat po ng reliyon pwedeng maligtas. Because on verse 13, sabi po dito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. From the Old Testament, going to the New Testament. Ganun talaga ang kaparaanan ng Diyos. Ang kaligtasan po ay biyaya para sa lahat. Anong sabi niya sa Ephesians chapter 2? For by grace you have been saved through faith. Lahat po ng tao ay nabigyan ng pagkakataon na sumampalataya. Faith. Lahat po. Walang nagmamanipulate ng faith. Kasi ang biblical faith ay galing sa Diyos. Sabi niya, lahat po ay binigyan ng biyaya. Nasa biyaya ng Panginoon. Sabi niya, for by grace you have been saved through faith and not of yourselves. Hindi po sa ating diskarte, sa ating grupo, sa ating kaparaanan, sa ating diskarte. And not of yourselves. It is the gift. Walang bayad po. No money involved sa langit. No group involved. No backer na tao involved. Because regalo po ng Diyos. Hindi pinagtatrabahuhan, hindi pinagninegosyohan. And not of yourselves, it is the gift of God. On verse 9, not of works, lest any man should boast. This is the gift for everyone. Everyone who believes, tandaan po natin, ang kaligtasan ni Jesus na siya ang tagapagligtas ay para sa lahat. Para sa lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya.
sa lahat ng tumatawag sa Kanya, na buong pusong sumusuko, nagpapasalamat, nagmamahal sa Kanya. Hindi lang na tatawagin natin ang pangalan ni Jesus na natatakot tayo dahil may kalamidad. Ang totoong pananampalataya, yes, hindi ko sinasabi na mali yun. Natatawagin po natin si Jesus. Tawagin talaga natin during sa lindol, baha. But walang problema, walang lindola, walang kalamidad. Tinatawag natin siya, Panginoong Jesus. Ikaw yung Diyos ng buhay ko. Ikaw ang tagapagligtas. Iligtas mo ako, patawarin mo ako. Gawin mo akong inyong tagapagsunod. That we are calling out of our heart's desire. Out of our understanding of Him. Yun yung pagtawag. Na kinikilala natin siya, naintindihan po natin yung kanyang mga salita, at gusto po natin siya sa buhay na ito. So, God's gift of salvation in Jesus Christ is for everyone. Everyone who believes. To those who call on the name of Jesus will be saved. So, sabi po dito ni Pablo, lahat po pwede maligtas. Ito yung failure ng Israel because they failed to believe on the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. At ang failure ng Israel, pwedeng maging failure din natin. Kung mayroong zeal tayo na walang katotohanan na nagmula sa kanyang mga salita. Kung may pananampalataya tayo, pero hindi sa kay Panginoong Hesukristo, may pananampalataya tayo sa ating reliyon, sa ating sarili, sa ating mga gawa. Kung pinapataas po natin ang mga rason, mga negative reason, diba? May mga taong naging atheist sila dahil may mga bad experiences sila. At yun ang pinapaniwalaan nila kaysa katotohanan, ebidensya na ibinigay ang Diyos. For example lang, no? May 10 ginawa ang Diyos na mabuti, tapos may isa lang na bad experiences. Nalimutan na yung yung 10 ginawa ng Diyos at nag-focus na lang sa sa isang bad experiences sa buhay na ito na hindi na sila magtiwala sa Panginoon. Parang ganun. Kung titingnan po natin, maraming positibong ginawa at ibinigay ang Diyos. Kaso lang, sa excuses, sa mga bad experiences, sa mga haka-haka at sinabi ng tao, kumbaga, ang tao ang gumawa ng karahasan sa atin, ipinatong po natin sa Diyos ang rason na hindi na tayo tatanggap at kikilala sa Kanya. Parang ganun ba? That's why, kung titingnan po natin dito, the Lord is so good. The Lord is so slow in fulfilling His promise that He will come again. He is so patient towards us, not willing that any should perish, but should come to repentance. So tandaan po natin, bawat araw, bawat pagkakataon, binibigay ng Diyos sa atin para maranasan, makilala, para sumuko tayo sa Kanya. Yes, may mga negative na nangyayari. May mga kalamidad. It is a reminder na tama ang salita ng Diyos na bago siya bumalik, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga sari-saring negatibo. At gusto niyang ihanda ang tao sa kanyang pagbabalik. Sana hindi tayo nakafocus lang sa ating buhay physical. Sa ating trabaho lang. Yes, maganda yan. Nag-enjoy tayo.
nagtatrabaho tayo, may mga plano tayo, pero yung buhay po natin, pansamantala lang. And God in His own time, babalik siya at huhusgahan niya ang mundong ito. At ang lahat ng mga kasalanan natin. At ang mga hindi tumatanggap, huhusgahan ng Diyos. But right now, nabibigyan po tayo ng pagkakataon na tumalikod sa ating mga kasamaan. Binigyan tayo ng pagkakataon na pagsisisihan ng ating mga kasalanan at tanggapin at kilalanin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At para mapaglingkuran siya habang may pagkakataon pa. So this is the message that Jesus is the only way for us to be saved. Jesus is the only way for us to experience eternal life. Jesus is the only way na makikita po natin ang purpose niya sa buhay natin. Yes, life is hard. Nobody is perfect. We are struggling. We are battling every day. In our emotion, in our spiritual, in our physical, in our mental. But Jesus promised us a different kind of life. A life with direction, with purpose. With relationship with God. Being a child and a servant of God. So this afternoon as we end, hindi ko alam kung saan to naririnig, napapanood. But the message of God is clear. Jesus loves you. He wants to save you. And Jesus is the only answer. He is God. He is the Son of God. He was with the Father. Nagkatawang tao siya. Namatay sa cross para sa ating lahat. And rose from the dead. And right now, He is talking to you. He is waiting. He is telling that babalik siya. He is coming back. Bago siya bumalik. He wants someone. He wants you. He wants us. Magkaroon ng tamang pagkikilala, tamang relasyon, tamang pagsunod. At gusto niyang baguhin at gamitin yung ating buhay para ang sumusunod na henerasyon habang hindi pa siya bumabalik ay makakilala sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang mga salita na binigay sa atin. The Bible. The Word of God. So, muli pasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na nabibigay niya sa atin. Bago tayo magtapos, gusto lang nating batiin ng magandang hapon ang ating mga kaibigan na nanunood at nakikinig. At yes, sa hapong ito, binabati po natin yung ating kaibigan na driver dyan, si Brother Willow. Magandang hapon. And also, sa ating mga kaibigan dyan sa mainland. So, as we end, it is our prayer na ang katotohanan ng Diyos ay mananatili sa atin. And we would like to praise and thank the Lord na sa anumang hamon ng buhay, nandyan siya palagi.
So purihin ang Panginoon, and we will close in prayer. Lord, once again, we thank you for the blessing of having your word into our lives, Lord. You never failed us. And I pray, Lord, sa lahat ng mga nakikinig at nanunood, saan man nakaabot yung aming mga mensahe dito, everyday, weekly. Salamat sa radio station na ito, sa ownership, sa management, maging sa pagkakataon na magkaroon kami ng internet. We pray for the salvation, the preaching of your word, the preaching of the gospel. Lord Jesus, may you speak to everyone's heart na ang aming desire ng marami pang mga tao ang makarinig, makakilala, tumanggap at maligtas. Pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin na mapatuloy ang paghasik ng inyong mga salita hanggang sa pagbalik. Lord, today, I ask for your blessing sa bawat family na meron kami, and continue to bless our community, this island of Boracay, our nation, and all the leaders na tinalaga nyo na mamuno at mamamahala sa amin. Maging sa mga kaibigan at mga kababayan po namin na nangailangan ng healing, nangailangan ng comfort, nangailangan, Panginoon, ng guidance and protection. May you continue to reveal yourself. May you continue to visit them. Lord, walang imposible at walang limitasyon ka sa bawat buhay namin. May you bless your word, Lord, and we give you praise and glory. For in Jesus' name we pray. Amen.